Above of Glory covers the whole auditorium as the ministry that is born from the very heart of God celebrates 34 years of God's goodness and faithfulness. Yesterday until today, God has remained the same. Minarkahan ng Diyos ang 34th Living Like Jesus anniversary ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries ng unexplainable, memorable at uncontainable na bisitasyon. Ang 4 na araw na pagdiriwang ay talaga nga namang nag-umapaw sa presensya, kaluwalhatian at pagsama ng Diyos na siyang marka ng totoong ministeryo. Mula nga sa kalangitan hanggang sa mga bansa sa ibabaw ng lupa ay nagbunyi sa pagdiriwang ng araw ng pagkakasilang ng ministeryong mula sa puso ng Diyos. Matatanda ang mula sa kalsada, ngayon ay umabot na sa mahigit 3 dekada na patuloy na lumalakad sa tagumpay at sa pamumuhay, kagaya at kawangis ng ating Panginoong Hesukristo, ang Jesus is Our Shield Worldwide Ministries na may pinakamataas na mandato at ito ay ang Living Like Jesus Mandate na laganap na sa buong mundo. Sa pangunguna ng Man of Integrity at God's End-Time Prophet and Apostle na si Apostle Renato D. Carillo at ng God's End-Time Mighty Deliverer na si Prophetess Elena G. Carillo. Narito nga ang ilan sa malalaking kaganapan sa 3 dekada at 4 na taong anibersaryo ng ministeryo. Perfection, Glory Harvest, Soul Harvest at Wealth Harvest. Lahat ng ito ay naganap. Mula nga sa unang araw ng anibersaryo hanggang sa huling araw ay siniksik at niliglig ng Diyos ang kanyang mga anak ng mga bago at makapangyarihang kapahayagan na tsak siguradong magdadala sa kanila sa pagiging like Jesus. Panoorin ito. Ang 34 years anniversary, ang kahulugan po nito sa spiritual ay sumisimbolo ng mga bagong bagay mula sa Diyos. Paglago ng buhay espiritual at paglawak ng kaalaman patungkol sa pag-ibig. Kalulatian ng Diyos at mas mataas na kapangyarihan. At kasabay nito at karugtong nito ay walang hanggang kasaganaan sa pananalapi. In this end time, hindi po sapat na nagbibigay tayo. We must excel in giving. At ang isa po sa pinaka-main reason ba tayo nagbibigay ng tuloy-tuloy sapagkat mahal natin ang Diyos. Ano ang pagkakaiba ng salitang be like Jesus sa salitang like Jesus? So, yung salitang be like Jesus, inuutusan kayo na maging kagaya ng Panginoong Hesukristo. Yung salitang like Jesus, yun na kayo. So let me ask you another question. Saan ka rito? Will you be like Jesus or you are like Jesus? Dahil yung itininim sa inyong buto, yung mandate na tininim sa inyong buong katauhan, mga minamahal, tulog kayo o gising, ay namumunga. At ano man yung kalagayan nyo, gaano ka man ka-immature noon, gaano ka man kabagal sumunod, yung tinanim na bunga sa iyo ay namumunga. Kawagan tumingin doon sa kahinaan mo at gawa ng diablo at weakness mo at pagsuway mo. Ang isipin mo, may naitinim sa iyong butot, yung buto na incorruptible. Siya'y namumunga at ang bungay ngayon na. Let us be like Jesus. Let us be like Jesus. For in this world, we are like Jesus. And to live like Jesus is to live and to walk in love. Nung sinabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and perfecter of your faith. Ang ibig pong sabihin na hindi po isang sulyap lang at pag okay na tigil ka na sa pagsulyap. Ang ibig pong sabihin, i-attach mo yung dalawa mong mata sa Kanya, idikit mo. I-stapler mo yung mata mo sa Kanya, i-stapler mo, ikabit mo. Huwag mong alisin. It is a constant looking. So, ang ibig sabihin, you must live a Jesus-conscious life. You're so focused that you give all your full and complete attention, heart and mind
doon sa task o tungkuling, ipinapaabot niya po sa atin. Uwasa, nag-alis ka ng mata sa Lord. Sa dami ng lahi na tinapon ng diablo sa mundo, dami ng mga aliporis na ginamit ng diablo para guluhin ka at pinadala niyang mga obstacle sa buhay mo. Pag binigyan mo to ng puwang sa buhay mo, you will sink like Peter. Ano man ang ating kahinatnan, hawak natin ang pangako niya, importante ligtas tayo. At saan naman tayo daan, thick and thin, long and short, dark and light, o whatever battle it is, isa lang ang punto. Si Jesus, hindi natin pwedeng ipagpalit kahit kanino. In life or in death, we choose Jesus. At hindi nga dito natapos ang pagtanggap ng mga Living Like Jesus people ng mga makalangit na kapahayagan mula sa Diyos. Dahil kahit sa mismong araw ng Thanksgiving celebration ng ministeryo ay hindi pinalagpas ng lingkod ng Diyos ang pagkakataon para ipabot ang nais ng Diyos. As the Lord said to me last year, sabi niya, anak, tingnan mo palaging pintig ng orasan. Watch it closely. Dahil hindi naintindihan ng marami. Nakala nila ay tumatakbo lang ang oras 24/7 na siya ang custom ng buong mundo. Pagka dumating ang umaga, siya ay tinatawag na morning. Pag dumating ang gabi, siya ay tinatawag na evening. And then vice versa. Yun ang naintindihan ng mundo. And somehow, summer, ilan sa mga churches at mga anak ng Diyos ay hindi nang naintindihan. Pero sa Lord ay hindi po ganon. It reveals the any moment rapture of the church. Kaya ang mga term na ginagamit from the Old Testament into the New Testament na hindi po naintindihan ng mga Jew, ang salitang new season, new moon, new event, new days, new generation. Ang ibig pong sabihin nun ay hindi po yung January to December, vice versa, and then that is another new year. It means the Messiah is coming. It means new thing, new event that is about to take place. Hindi na nga mahirap mabuhay kagaya at kawangis ng ating Panginoong Hesukristo dahil mayroong tamang turo, tamang tao at tamang ministeryo na hindi lang itinuturo kundi nilalakaran ang perfection. At ito ay walang iba kundi ang Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa pangunguna ng isang apostol na naging ehemplo kung paano mamuhay ng kawangis at katulad ng ating Panginoong Hesukristo. So grandest and glorious 34th anniversary Living Like Jesus people, and congratulations Apostle Renato D. Carillo, Prophetess Elena Ga Carillo, and Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. In this world, we are like Jesus and we will reveal His life to the church, to this nation, and to the ends of the earth. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.